Ating pagnilayan ang unang dalawang huling wika ng ating Panginoon sa bundok ng Golgota. Kapatid, ating pagnilayan. Matapos siyang pahirapan ay hinatulan ng Panginoon ng kamatayan. Sugatan ang kanyang katawan. At habang suot ang koronang tinik na puwersahang isinaksak sa kanyang ulo ng mga sundalong Romano, ay binalutan siya ng balabal na kulay purpura. Ipinatong sa kanyang balikat ang isang napakabigat na krus, simbolo ng ating mga kasalanan sa Diyos na naglalayo sa atin sa kanyang puso. Tinahak ni Jesus ang daan ng krus na kung tawagin natin ngayon ay Via Crucis o Via Dolorosa kapag tayo naglalakbay sa Holy Land. Isang mahaba at baku-bakong daan patungo sa bundok ng Golgota kung saan naghihintay ang maraming Hudyo at mga sundalong Romano. Naroon din sa bundok ng Golgota ang kanyang ina at ang tagasunod na si Maria na taga Magdala. Wala ang marami sa kanyang mga alagad na nangakong hindi siya iiwanan at ipagtatanggol siya sa mga kaaway. Tanging si Apostol Juan ang itinangi, ang naroroon. Kapatid, sa kainitan ng araw, hinubad ang kanyang damit at pinagsugalan ng mga sundalo ang kanyang balabal. Sa hapdi ng mga sugat sa kanyang katawan at patuloy na pagdurugo nito, sa gitna ng patuloy ng pagbaon ng koronang tinik sa anit ng kanyang ulo, pinagtulungan ihiga ng mga sundalong Romano ang kanyang nanghihinang katawan sa krus. Binanat ang kanyang mga kamay at paa upang umayon sa butas ng krus. Ipinako ang kanyang mga kamay at paa sa pamagitan ng mahabang pako na naglagos sa kanyang katawan. Larawan siya ng isang maamong tupa na sunod-sunuran sa mga sundalong Romano upang dalhin siya sa katayan. Sa nakabibinging katahimikan sa bundok ng Golgota, binuksan ni Jesus ang kanyang mga labi at nagwika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang unang huling wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kapatid, hango ito sa aklat ni San Lucas, Kabanata 23, Talata 34. Ang una sa huling 7 wika ng Panginoon ay tinatawag din sa salita o wika ng pagpapatawad. Ito di umano ay ang kanyang panalangin upang igawad ng Ama ang kapatawaran sa lahat ng may kinalaman sa kanyang paghihirap at sa lahat ng sa kanya'y nagkasala. Ipinakikita ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapatawad sa kapwa. Kung hindi tayo nagpapatawad, nananatili sa ating puso ang galit at paghihiganti. Bagay na naglalayo sa atin sa kapayapaan. Kakainin ng galit ang ating pagkatao at wala na tayong makikitang positibong bagay sa ating kapwa. Alam ni Jesus na ang mga taong naging bahagi ng kanyang paghihirap ay mga taong naging instrumento ng Diablo
upang ang lahat ay ilayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung alam lamang ng mga taong ito ang dahilan kung bakit pinayagan ng Ama na maghirap at mamatay sa krus ang kanyang bugtong na anak. Kung alam lamang ng mga taong ito kung sino ang kanilang ipinapako sa krus, di sana'y walang karahasang naganap sa bundok ng Golgota. Sa halip na suklian ng galit, minabuti ni Jesus na ihingi ng tawad ang mga taong ito. Sanhi ng matinding pag-ibig ni Jesus sa sangkatauhan. Idinalangin pa rin niya sa kanyang Ama ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa kanya. Ilang beses ko pong patatawarin ng taong nagkasala sa akin? 7 beses ba? Hindi. 77 beses. Ito ang katanungang minsan ay ibinato kay Jesus. Ikaw, kapatid, nagsisikap pa rin ba o nagsisikip pa rin ba ang dibdib mo sa galit sapagkat hindi mo pa rin kayang magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo? Hanggang kailan ka magdurusa? Kung magpapatawad ka, matatanggap mo ang kalayaan at kapayapaan na ipinagkakait sa iyo ng Diablo. Isa sa pinakamahirap, kapatid, na gawin ay ang pagpapatawad. Lalo na kung punong-puno ng galit ang puso mo. Lalo na kung napakataas ng pride natin. At sa maraming pagkakataon na kahit nakikita ko sa face-to-face, minsan ay magandang panoorin ang kilos ng mga tao na nakita nating talagang hirap na hirap sila sa kalooban sapagkat punong-puno ng galit ang kanilang puso. Subalit ayaw magpatawad. Tinabaga, ang pagpapatawad ay simbolo ng kahinaan. Subalit ito ang aral na iniiwan ng Panginoon. Na matuto tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Ito ang aral ng Panginoon na kahit na siya na anak ng Diyos at walang bahid ng kasalanan ay pinako sa krus. Hindi dahilan sa kanyang kasalanan, kundi sa dahilan ng kasalanan ng tao. Ang kanyang buhay ay kanyang inilaan upang ang bawat isa ay tumanggap ng kapatawaran. Kapatid, yakapin mo si Jesus at ang mga aral ng krus. Magpatawad ka.